Yan, ilalagay namin ng white powder. White powder pero ano yon, phosphate. So, kailangan natin siyang palagkitin. Yan, ang gagawin natin ngayon ay beef batutay. So, ang karni natin is beef. Ang product natin is kabanatuan longganisa or batutay. Yan, so mix natin siya hanggang sa lumagkit. Palagkitin natin yung karne para ma-extract ang myosin. Yan. Yan, kailangan malagkit na malagkit siya bago natin isunod yung susunod na ingredient. Yan, kailangan minamassage para ma-extract natin yung binder ng meat, yung myosin, protein myosin. Yan, halo ng halo hanggang sa lumagkit. Yan. Ikot-ikot, malagkit na? Malagkit naman. Sige, iritorbate. Ang iritorbate ay antioxidant. Nagpiprevent siya ng oxidative reaction na nagiging cause ng pagiging rancid ng meat, yung pag-anta. So, para hindi siya umanta, nilalagyan natin ng antioxidant, sodium iritorbate. Kung wala tayong sodium iritorbate, pwede natin palitan ng ascorbic acid. Yan, vitamin C. So, antioxidant din ang vitamin C. So, 1:1 ratio ang pagpalit natin. 500 milligrams per kilogram of meat. Yan. Tapos, susunod naman natin ay salt at saka pink salt. Pinaghalo na natin ng salt at pink salt at sabay natin siyang ilalagay. Yan. So, after nyan, kailangan matunaw yung asin para, ang asin ang actually nag-extract ng myosin. Yung phosphate is ino-open up niya lang yung fibers para madaling ma-release ang myosin. So, yung asin ang nag-extract ng myosin. So, makikita nyo, pag ganyan ang ginawa natin, ang mga longganisa natin ay hindi halos lumiliit pag niluto. Unlike yung hindi ganyan ang process, madaling lumiit pag niluto. So, hindi lang longganisa, kahit na hamburger, hindi madaling liliit ang ating hamburger pagka ganyan ang ginawa natin procedure. Yan, so hintayin natin hanggang sa lumagkit at hanggang sa matunaw yung asin. Tapos, isusunod na natin yung ibang ingredients. Yan. Kita nyo, lumalagkit na siya. Mahirap na siyang haluin. Bumibigat siya. Mararamdaman nyo pagka hinahalo nyo, bumibigat yung karne. Kasi mahirap na siyang haluin dahil malagkit na at dikit-dikit na. Yan. Tapos, isusunod natin ang ibang ingredients pag tunaw na yung asin. Lagay na natin ang iba pang meat na inuna natin kinuyur para mas maganda yung ating binding. Yan. Pre-cured meat. Yan, ang lagkit na. Tunaw na asin. Tunaw naman. Malagkit na rin siya. Konti na lang. Okay, yan dapat malagkit. Tapos, susunod na natin yung pakitanggal mo dun yun. Sige, halo pa ng konti. Mga 3 minutes. Mamaya na lang. Si Jiro na lang. Na masira pag No, lagkit na. Ganyan dapat. Malagkit pag hinalo natin, hindi yung sabay-sabay ang halo tapos hindi siya malagkit.
Malabeli ko yun nasa ma'am. Wala ano na siya? Malabeli ko yun. Bili ko yun. Wala, sige, Ganun pwede sa nang garlic. isunod yung garlic at saka yung iba pang liquid ingredients like vinegar. So, garlic at vinegar tayo. So, lalagay na natin yung garlic at vinegar. Tinunaw natin yung garlic, binlender natin para tunaw na tunaw, giling na giling yung garlic. Wala tayong makakagat na buo-buong garlic. Kasi minsan, may mga tao na ayaw nilang nakakagat ng buo-buo yung garlic. So, gusto nila is well blended. Hindi nila na kakagat ng hiwala yung garlic. Pero, masarap siya kung with garlic. Pero, annoying nga naman pag nakakagat mo ng buo yung garlic. Parang nasusunog yung ano ba mo. Magbabago ito. Ayan. Susunog. Yan. So, sinasaid natin yung garlic. Tapos, sunod na natin ang mga ibang powdered spices. Medyo lalayo ako at gagabok yung black pepper sa akin. Teka muna. Yan. So, lagay na natin lahat ng solid ingredients, tsaka liquid ingredients. So, magmi-mix na tayo. Pag wala kayong gilingan, kung may food processor kayo, at hindi nyo napagiling ang karne sa supermarket or sa palengke, pwede nyo gamitin ng inyong food processor na panggiling. Yan, so hahaluin uli niya hanggang sa ma-mix lahat ng ingredients at lumagkit. So, ang pinaprocess natin ay 10 kilograms na batutay or kabanatuan longganisa. Pure beef. Pure beef. Yan, hanggang sa ma-mix up lahat ng ingredients. Yan, very natural ang color niya. Galing lang ang color niya sa spices. Saka dun sa meat. So, yung natural color ng meat. Yan. Lapit ng mahalong mabuti. So yan, paghalo dapat may kasamang massaging para maging maganda ang extraction ng protein at maging maganda ang binding. Huwag lang baliktad ng baliktad, dapat may massaging na kasama. At dapat malamig ang karne. Hindi pwede na mainit ang karne tapos ganyan. Ang mangyayari niyan, magkakaroon kayo ng fat separation. So, kailangan malamig yung karne pag nag-mix. Yan, okay na? Tamam. Tapos bukas remixing tayo. Final mixing. Tatago natin muna siya sa chiller for curing. Tapos final mixing sa umaga. Bye-bye.